Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-49 na yugto na po ng ating CLF Prayer and Fasting for the Nation. At para sa season o yugto na po ito, ang ating pong tema ay ang The Philippines in Focus. Yan po. Ngayon, bago po tayo dumako sa ating devotion, tayo po muna ay manalangin sa Diyos. Let's bow down our heads and feel the presence of God. Hallelujah, Lord God. We praise you, we glorify you, we magnify you. Maraming salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa. Lord, ngayon po, we humble ourselves sa aming paglalapit sa iyo, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na maintindihan po kung ano po ang nais niyo pong ipahiwatig sa bawat isa. At tulungan niyo po kami upang amin pong fully na ma-digest ang yung gustong sabihin sa amin upang magkaroon po kami ng aming sariling change para po sa aming bansa, Lord God. Pagkat, Lord, marami po ngayong nangyayari sa aming bansa na kailangan po ng tulong niyo, Lord God. And we believe na ikaw lamang po ang kailangan namin upang mabago ito. Lord, as we delve into your presence right now, into your word right now, tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon po ng bukas na isip at puso upang mabuksan po namin ang aming mga utak sa anuman po ang gusto niyo pong ipahiwatig sa amin. And maraming salamat po sa mga nanonood ngayon sa kanilang mga time, sa oras na binigay po nila upang mapakinggan ang iyong salita, Lord God. Maraming salamat po. I-bless niyo po ang bawat isa na nakikinig at ang mga makikinig po, Lord God. Tulungan niyo rin po ang mga hindi pa po nakakakilala sa inyo upang ma-reach out po na itong ng iyong salita upang mas lalo pa pong lumago ang program, Lord God. Mas lalo pong lumago ang simbahan para sa iyo, Lord. Ito po ang aking samad panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan. Ngayon po, samahan niyo po ako at buksan po natin ang ating Biblia sa Ephesians 5 verses 15 to 16. Sabi po dito, "Be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil." And sa Tagalog naman po, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Hindi dapat kayo mamuhay ng tulad ng mga hangal, kundi tulad ng mga marurunong. Gamitin ninyo ng husto ang bawat pagkakataon dahil napakasama ng panahon ngayon. Yan. Alam naman po natin na ang ating pong bansa ngayon ay nagsasuffer sa maraming mga bagay. This comes from yung mga unwanted na disasters, gusto man po natin o hindi, yung earthquakes and yung mga flood na nararanasan po natin, yung sunod-sunod na paglindol sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Even though hindi po natin gusto na meron po maapektuhan at masira ang mga buhay, ay hindi po natin siya maiiwasan. And yung mga pagkalantad po ng graft and corruption sa ating environment ay nakikita na, kaya po mas lalo pong naaatake ang ating mga politiko. Ayan po. And kaya po binigay sa akin ng Lord ang scripture na to, ay naniniwala po kasi akong this is what we should do right now as Christians, lalo na po ngayong panahon nga pong pasama ng pasama, dahil sabi rin po dito sa ating scripture na ito rin po ang command ni God sa kanila noong ang panahon nila ay pasama na rin ang pasama. Yan, kumbaga ang ginawa ko po for our devotion for tonight is hinati ko po siya into 3 parts, and ito pong 3 parting ito ay ang mga points na naniniwala akong kailangan po natin isabuhay and kailangan po natin ayusin as Christians para po magkaroon po tayo ng change, hindi lang po sa ating sarili kundi para sa ating din pong bansa. Una po, ang first phrase po na sinasabi pong mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Yan. Sa command po ni God na ito po ay ang ating personal na audit sa ating pagkatao. Ito po ang ating self-assess, pagiging aware sa ating mga sarili, kung ano po ba ang mga bagay na nagagawa po natin na tama at hindi.
Hindi po siya tungkol sa pananakot, kundi sa pagiging matalino po natin at may alam kung paano natin gagamitin ang ating buhay despite the challenges na nararanasan po natin. And to delve on more sa concept ng pag-iingat, yung pag-iingat po kasi is isa po siyang active choice. Kumbaga, aktibong pagpili po siya na iwasan yung dalawang bagay. Which is yung una, pagpapabaya, which is passivity. And pangalawa naman po is pandaraya, which is yung dishonesty. Ang pagkasira po ng isang character ng isang tao ay nagsisimula siya sa mga small compromises na madali po nating binabaliwala or tinatanggap. Kumbaga, for an example na lang po, yung mga bagay na ginagawa po natin kahit po alam po nating mali, and ginagawa pa rin po natin siya pagkat may nakukuha po tayo something out of it. Kumbaga, we do it because it's convenient for us and we don't mind the consequences that comes along with it. Kumbaga, because of this compromise po, yung character po natin ay unti-unting nasisira. To delve into more simple terms po, yung sa ating work or sa school, yung pagiging late po natin or yung hindi po natin pagiging tapat, which is dishonesty nga po, and yung paggawa po natin ng mas madaling way po sa task na alam naman po natin kailangan po natin gawin ng maayos. Kumbaga yung mga shortcut po na ginagawa po natin pagkat masyado po tayong tinatamad or ayaw po natin gawin ng isang bagay. Yan, yung mga bagay pong ito kapag pinayagan po natin na maghari po sa ating life, kumbaga kapag nagpabaya po tayo, ay nasisira po nito ang pundasyon po ng ating buhay. Yung pag-iingat po natin ay nagbimean po siya or nagre-result po siya or kumbaga tinutukoy niya po yung kalidad ng ating buhay. Sinabi po nung talata na wag po tayong mamuhay tulad ng mga hangal, which is yung mga wala pong direksyon sa life and yung nagpapaanod lang po and go with the flow. Kumbaga wala po silang specific na gustong gawin sa buhay, kundi maging tulad po tayo ng mga marurunong. Ito naman po yung mga taong may layunin, may disiplina, and may moralidad po. And ang pag-iingat po natin, mabisa po natin na pag-iingat ay ang pagtatatag po natin ng ating standard na dapat laging mas mataas kaysa sa standard ng mundo sa paligid po natin. Ito po yung nakakapagligtas sa atin into doing the things na alam naman po nating mali, ngunit nagagawa po rin po natin. Yan. Now, to delve on sa next point po, sabi, sa pangalawa naman pong part ng scripture, sinabi po na atin pong gamitin ng husto ang bawat pagkakataon. Yan. Yung panawagan pong ito po yung panawagan na ituring po natin yung panahon po natin bilang isang mahalagang bagay. Kumbaga, it's an important asset po para sa atin and dapat po natin siyang invest para magkaroon po tayo ng something that's glorious para sa Lord in return. Yung pagtutubos po natin ng oras ay nangangahulugang pagkuha po natin ng malaking value out of bawat minute or kumbaga kahit bawat segundo na lang po ng ating buhay. Kumbaga sa halip na pabayaan po nating masayang ang isang sandali, tayo po ay actively na gumagawa ng choice kung saan to gagamitin. Kumbaga, nagde-decide po tayo into what things are more productive to do. For an example po, doing it or parang giving it back to God by honing your talents or kumbaga pagpapalago po natin ang ating sarili para po mas maging maayos po tayo sa harap ng Lord. Yan. Mga ganun po. And para po sa concept na to, kailangan po nating i-convert ang ating idle time, which is yung mga oras nga po natin na kinugugol po natin sa mga doom scrolling sa social media, sa excessive na paglalaro or sa mga bagay na hindi naman po nating
dapat ginagawa na nasasayang ang oras natin, kailangan po natin siya i-convert into intentional time. And ito naman po yung mga oras na pwede po nating magamit into being more productive, such as yung pag-aaral po natin or pagde-develop ng ating mga talents nga po, and magbabasa ng Bible para po mas lalo po nating mapaganda ang relasyon natin kay Lord. And yung decision po natin na gamitin ang same amount of time sa isang much more productive na paraan ay ito po ang mismong definition ng ating po pagtutubos ng oras. Kumbaga, instead of doing things na wala pong halaga, ay i-convert po natin siya into something that we can make something out of. Ganun po. And lastly naman po, yung nasa dulong part po ng ating scripture, which is yung statement po or prophecy ni Lord na sinabi na dahil napakasama na ng panahon ngayon. Yan, ito po ang pinaka main na cause, or kumbaga ito pong pinaka root ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon dahil po sa pasama ng pasama ang mundo. Ang huling bahagi po ng scripture po ay nagbibigay po sa atin ng sense of urgency. Kumbaga, nagsisilbi po siya as warning or babala sa lahat ng ating ginagawa. Yung sinabi po na napakasama ng panahon ngayon ay tumutukoy po sa katotohanan na ang ating moral na paligiran, ang ating pong environment ay hostile po sa godliness. Ang kasamaan po in general ay hindi po siya abstract. Ito po ay isang organized, nakakahawa at talamak sa lahat ng sektor ng lipunan. Sa media, sa internet, sa politika, sa workplace, sa school, sa family, and even sa sarili po natin. And ang panahon mismo ay hostile at sumasamsam ng opportunities para sa kabutihan. It means, kung hindi tayo kikilos ng mabilis at intentional, mas mabilis po nakakalat yung kadiliman instead of the light na meron si God para sa atin. And what's good for it naman po is that kapag mas masama ang panahon, kapag mas talamak ang mga wrongdoings, kapag mas talamak ang mga hindi tamang gawa, ay mas matindi po ang nagiging impact o effect ng ating light, ang light ng Lord sa atin. Ang yung mga ano po natin, yung mga simple acts of kindness po natin, tulad ng ating honesty or ang ating discipline sa mga maliliit na bagay, ay magkakaroon po siya ng isang malaking impact sa mundong, kumbaga pumili na lang po into taking the shortcuts, yung mga hindi po yung mga nag-slack off na lang po. For an example, 1 out of 10 people are yung isa po sa 10 mga tao ay siya lang po ang nag-i-spread ng liwanag. Of course, that's much more na mas may impact kaysa sa 10 pare-pareho silang ginagawa. Pagkat dito po makikita kung ano po ba talaga ang epekto ng kabutihan ng Diyos sa ating bansa. Yan po. Kumbaga, ang bawat pagpili po natin into doing the right thing, into choosing righteousness, ay isa po siyang pagkilos ng pananampalataya na kumbaga kiniklaim po natin na ang future ay hindi po pag-aari ng ating kaaway. Now, to sum it all up po, ang ating pong scripture for tonight ay meron lamang pong gustong ipaalala. 3 bagay. Una po, na mag-ingat tayo. Ito po ay ang panawagan na i-assess po natin ang ating sarili. Kailangan po natin maging marunong, na kailangan po natin laging itataas ang ating morality and ang ating ethical na standard kaysa sa standard ng mundo. Kumbaga, it's swaying out or staying out of the darkness scope. Kumbaga, para hindi po tayo masama sa kadiliman ng mundo. Ang bawat
compromise po na iniiwasan po natin ay isa po siyang tagumpay para po sa ating pagkatao. Secondly, ang gamitin ng husto ang bawat pagkakataon ay nagiging reminder po para sa atin upang malaman po natin na kailangan po natin tubusin ang ating mga oras. And it means kailangan po natin i-convert ang ating idle time into intentional time. Turing po natin yung oras into something that's deeply valuable na dapat po natin i-invest sa mga bagay na makaglorify kay Lord, tulad ng skill development ng ating mga talents para kay Lord, paglilingkod, and pagpapalalim ng ating faith sa Kanya. Huwag po nating hayaan na nakawan po tayo ng kaaway by spreading our laziness sa ating environment. Ayan po. And pangatlo naman po, dahil napakasama na po ng panahon ngayon, kailangan po natin itong gamitin as our motivation. Sa panahong talamak po ang negativity and kasamaan, ang ating pong light na binigay ng Diyos sa atin ay ito po ang best decision na kailangan natin gawin. Ito po yung pagpili natin ng integrity and excellence, or kumbaga righteousness above all the darkness na nagsusuran sa atin, para po magkaroon po tayo ng epekto sa ating sarili, sa environment, and sa ating pong bansa. Ito po ay nagsisilbing act of hope na nagpapatunay na meron pa pong pag-asa and pwede pa pong magbago. Ayun lamang po, and nawa po ay marami po kayong nalaman or marami po kayong na-realize na dapat po nating baguhin sa ating mga sarili kung nais po nating magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Yun lamang po, let's bow down our head and feel the presence of the Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa muli sa oras na binigay niyo po sa bawat isa upang makapanginig ng iyong salita at manamnam ang iyong gustong sabihin sa bawat isa, Lord. Lord, right now, naniniwala kami that this will serve as a call to action, Lord God, upang magbago kami, upang magkaroon kami ng pagbabago sa aming mga sarili, para magkaroon po kami upang magkaroon po kami ng epekto sa aming bansa na mabuti, Lord God. And naniniwala kami, Lord God, that despite all the negativity na nangyayari sa aming bansa ngayon, ay we can still do something out of it, Lord God. Meron pa rin po kaming kayang gawing mabuti para ma-stop po ang mga ganitong bagay sa aming bansa. And Lord God, as we sleep tonight, Lord God, bigyan niyo po ang bawat isa ng peace, Lord. Bigyan niyo po kami ng mahimbing na pagtulog, Lord God, upang malaman po namin at maitanim po namin sa aming mga puso na kasama mo po kami palagi sa aming mga buhay, Lord. Ito lamang ang aking isang panalangin, O Lord God, tulungan niyo po ang bawat isa na palagi pong isipin na ikaw lamang po ang kailangan nila sa kanilang mga buhay at hindi po ang ino-offer ng mundo. Ito ang aking samang panalangin, Lord God, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.